Ilang araw na mula nang makuha ko ang DJI Osmo Mobile 7 dahil sabi ng lahat ito ang pinakamagandang murang gimbal sa merkado. $89, malaking baterya, bagong disenyo at pinahusay na active track. Mukhang perpekto pero may isang bagay na hindi sinasabi ng iba, isang bagay na nalaman ko nang buksan ko ito at sa totoo lang pinapaisip kung sulit ba ang ginastos na pera. At tandaan, ang ipapakita ko sa iyo ay posibleng baguhin ang iyong desisyon sa pagbili. Ang Osmo Mobile 7 ay may bagong disenyo na talagang pinag-isipan. Ngayon, may integrated na tripod na diretsong lumalabas mula sa katawan ng gimbal. Matagal na itong hinihiling ng mga tao at sa wakas, pinakinggan ito ng DJI. Hindi mo na kailangang magdala ng dagdag na tripye sa bag. I-deploy mo lang ito, ilagay sa mesa at ayos na. Pangalawa, mas pinahusay na baterya. Nangako sila ng hanggang 10 oras na tagal at dito magiging tapat ako sa'yo. Talagang gumagana ito. Sa totoo lang, ito ang gimbal sa kategoryang ito na may pinakamatagal na baterya. Sinubukan ko itong gamitin sa pagre-record ng ilang oras ng tuloy-tuloy at talagang tumatagal ang baterya. Bukod dito, pwede mo rin itong gawing power bank para i-charge ang telepono mo. Ang kapasidad ay 1260 mAh, hindi man kalakihan pero sa oras ng kagipitan, makakatulong ito kung paubos na ang baterya ng cellphone mo habang nagre-record. Pangatlo, Active Track 7.0. Ito ay ang sistema ng matalinong pagsubaybay na nakakakita ng mga tao, automatikong sumusunod sa iyo at maaari mong gawin ang mga galaw para simulan o ihinto ang pagre-record. Sa madaling sabi, gumagana lahat ng teknolohiya mula sa DJI. Hindi ito perpekto pero ayos lang. Pang-apat, tugma ito sa lente ng telepono mo. Gusto ko ito. Kung may iPhone ka na maraming camera, pwede kang magpalit sa mga lente mula ultra-wide angle papunta sa telephoto nang hindi hinahawakan ng screen. Gamitin lang ang slider at kusa nang nagbabago ang lente ng gimbal. Maayos ito at praktikal kapag nagre-record. Kaya hanggang dito mukhang okay, di ba? Tingnan mo, dumiretso tayo sa punto. Ang Osmo Mobile 7 ay merong napakalimitadong saklaw ng galaw. At kapag sinabi kong napakalimitado, hindi ako nag-exaggerate. Sinasabi ko na may limitasyon na sobrang tindi na halos hindi mo magawa ang isa sa mga pinakapangunahing at karaniwang galaw sa crane shots. Ano ang crane shot? Ito yung galaw kung saan nagsisimula ka sa may ilalim, malapit sa lupa ang kamera at dahan-dahang umaakyat habang nananatiling pantay ang horizon o kabaliktaran. Nagsisimula ka sa itaas na nakaturo ng pasulong at dahan-dahang bumababa hanggang sa lupa. Isa itong pangunahing galaw sa sinematografiya na makikita mo sa halos anumang profesional na video. Lumalabas na sa Osmo Mobile 7, hindi mo magagawa ito. Pero sandali, mas lumalala pa ito. Tingnan mo, kapag humahawak ka ng gimbal, ang natural na paraan ng paghawak dito ay bahagyang nakaunat ang braso pasulong. Kapag hawak mo ang Osmo Mobile 7 sa natural na paraan, ang kamera ay automatikong nakaturo pababa, papunta sa lupa at walang paraan para ito ay ganap na maituwid gamit ang joystick dahil nasa limitasyon na ang motor. Bukod pa rito, ang Osmo Pocket 3 ng parehong DJI na halos kapareho ang presyo ay may kumpletong saklaw ng galaw. Ang mga gimbal ng Insta na nasa parehong saklaw ng presyo ay may kumpletong saklaw ng galaw. Kaya hindi ito tungkol sa presyo kundi sa mahinang disenyo. Ngayon, ibig bang sabihin nito na ang Osmo Mobile 7 ay walang silbi? Hindi naman. Ibig sabihin, limitado ang iyong pagkamalikhain. Kung gusto mong gumawa ng kahit ano na may kinalaman sa makabuluhang patayong galaw, kalimutan mo na, hindi mo magagawa. Ito ay nag-aalis ng maraming posibilidad ng pagkamalikhain. Nasabi ko na ang problema ng Osmo Mobile 7 at oo, ito ay seryosong problema na talagang naglilimita sa magagawa mo sa gimbal na ito. Pero magiging hindi patas kung puro masama lang sasabihin ko, di ba? Dahil sa totoo, may maganda rin ang gimbal na ito. Sa katunayan, may ilang talagang maganda pa nga. Simulan natin sa pinakanamumukutangi, ang baterya. Dito hindi nagkulang ang DJI. Ang Osmo Mobile 7 ay may bateryang tumatagal ng 10 oras, 10 oras, sobra na yan. Para magka-ideya ka, nakapag-record ako ng buong events, mga session ng content na ilang oras at ang baterya ay nandyan pa rin, walang problema. Bukod dito, at sa tingin ko ito ay matalinong detalye, ang gimbal ay gumagana bilang power bank. Hindi ito sobrang lakas pero sa oras ng kagipitan makakatulong. Sapat na ba ito para ma-charge ng buo ang telepono mo? Hindi, pero pwede kang bigyan ng dagdag na 20% o 30% para matapos ang araw ng pagre-record at iyan ay mahusay na ideya. Ang pangalawang bagay na talagang nagustuhan ko ay ang integrated na tripod. At oo, alam ko na parang napaka-basic nito pero isa ito sa mga bagay na hindi mo pinahahalagahan hanggang sa magkaroon ka nito sa Osmo Mobile 7. Ang tripod ay direktang naka-integrate sa katawan ng gimbal. Buksan mo ito sa loob ng 2 segundo, ilagay sa mesa, tapos na.
Ngayon, pag-usapan natin ang ActiveTrack 7.0, ang matalinong sistema ng pagsubaybay ng DJI. Ang sistemang ito ay nakakakita ng tao, automatikong sumusunod habang gumagalaw ka at sa bersyong ito kaya na ring makakita ng grupo ng tao. Maaari kang gumawa ng galaw ng kamay para simulan o itigil ang pagre-record ng hindi hinahawakan ang gimbal. Kung sinusundan ka nito pero kailangan mong i-reframe ang kuha, pindutin mo lang ang joystick at ayusin ang posisyon. Gumagana ba ito ng perpekto 100% ng oras? Hindi, minsan nawawala ang tracking kung sobrang bilis mong gumalaw o maraming tao sa likod. Pero mahalaga ito, ang ActiveTrack ay maayos lang kung gamit mo ang app. Kung susubukan mong gamitin ang native na app ng telepono mo o ibang third-party na app, hindi kasing husay ang tracking. Pang-apat, control sa lente. Kung may iPhone ka na maraming camera, ang Osmo Mobile 7 ay nagbibigay daan sa iyo na lumipat ng lente ng hindi hinahawakan ng screen. Gamitin ang control slider sa gimbal para magpalit mula ultra-wide angle papunta sa telephoto lens direkta. At ang interesante ay nagbabago ito sa pagitan ng mga pisikal na lente. Hindi ka gumagamit ng digital zoom kaya't napapanatili mo ang buong kalidad ng imahe. Mas maganda ito kaysa sa ibang mga gimbal kung saan ang zoom ay talagang digital zoom lamang na nagpapababa ng kalidad. Ang disenyo ng Osmo Mobile 7 ay mahusay. Matibay ito sa kamay, hindi parang murang laruan. Maganda ang mga materyales at ang mga pindutan ay maganda ang pakiramdam. Lahat ay maayos na magkakasya. Ngayon, pwede mong iwanang nakakabit ang telepono sa clamp kahit itinatabi ang gimbal. Dati, kailangan mong tanggalin ang telepono pagkatapos mag-record na nakakapagod. Ngayon, tiklopin mo lang ang gimbal na may nakasabit na telepono at itabi mo ito ng ganoon. Kapag kinuha mo ulit, ibuka mo lang ito at handa na agad gamitin. Isa pang bagay, mabilis ang pag-on nito, literal na bubuksan mo lang at sa loob ng 2 o 3 segundo ay nakakalibrate na at handa na para mag-record. Hindi mo na kailangang maghintay ng 30 segundo habang ang gimbal ay nag-i-stabilize. Kahit wala ang gilid na gulong ng ibang mas mahal na modelo, ang Osmo Mobile 7 ay may control slider na maayos gumagana para sa pag-zoom. O sige, nandito na tayo sa technical na bahagi pero huwag mag-alala, hindi kita bibigyan ng kakaibang termino o mga paliwanag ng inhinyeriya. Ipaliwanag ko sa iyo ang 6 na mode ng pag-stabilize ng Osmo Mobile 7 sa paraang maiintindihan dahil dito nakasalalay ang susi para magamit ng husto ang gimbal na ito. Ipapauna ko sa 6 na mode na ito, malamang 1 o 2 lang ang gagamitin mo sa 90% ng oras pero mahalagang malaman lahat para alam mo kung kailan gamitin ang bawat isa. Sige, simulan natin sa unang ETF na nangangahulugang pan and tilt follow o pagsunod sa paneo at pag-inklina. Ibig sabihin nito na kapag inilipat mo ang gimbal sa kaliwa o kanan, susunod ang telepono sa iyo. At kapag inilipat mo ito pataas o pababa, susunod din ang telepono sa iyo. Ang mode na ito ay maganda para sa karaniwang pagre-record habang naglalakad ka at gusto mong sundan ka ng kamera ng natural pero hindi ito nakahilig kung medyo gumalaw ang kamay mo. Ang pangalawang mode ay PF, ibig sabihin ay pan-follow o pagsunod sa paneo. Sinusundan ka ng telepono kapag inilipat mo ang gimbal kaliwa o kanan, pero hindi kapag inilipat mo ito pataas o pababa. Ang mode na ito ay maganda kapag gusto mong panatilihing nakapirmi ang horizon at gumawa lang ng mga galaw sa gilid, halimbawa kung gumagawa ka ng pahalang na panorama ng tanawin. Ang ikatlong mode ay FPUI na nangangahulugang first-person view o vista sa unang tao. Ibig sabihin nito ay sinusundan ng telepono ang lahat ng galaw ng gimbal. Kapag inilipat mo pa kaliwa, susunod ito. Kapag itinaas, susunod pa rin. Kapag iniling sa gilid, susunod ito. Ang mode na ito ay kapakipakinabang para sa dynamic na POV recording kung saan gusto mong maramdaman ng manonood na nakikita nila ang nakikita mo. Ang ika-4 na mode ay tinatawag na spin shot at ito ang malikhaing mode ng gimbal. Kapag inilipat mo ang control lever pakaliwa o pakanan, pinapaikot ng gimbal ang telepono sa sarili nitong axis. Iyan ang epekto sa mga video kung saan umiikot ang kamera sa paligid ng bagay o tao. Ang spin shot ay para sa particular na sandali, hindi para sa mahabang pagre-record, ilang segundo lang para sa transisyon o visual na epekto pero hindi sobra. Ang ika-5 mode ay ang pag-lock mode at dito nag-iiba ang paraan ng pag-access. Hindi ito ina-activate gamit ang button na M tulad ng dati, kundi gamit ang trigger button sa harap ng gimbal. Ano ang ginagawa ng mode na ito? Pinipirmi nito ang telepono sa huling posisyon. Kapakipakinabang ito kapag kailangan mong panatilihin ang kamera sa isang posisyon habang gumagalaw ka. Narito na tayo sa ika-6 at huling mode, ang sport mode.
Ina-activate ito gamit ang trigger button pero sa ibang paraan. Pindutin ang trigger button isang beses at sa pangalawang pindot, panatilihin ang daliri. Sa mode na sport, ang bilis ng pagsubaybay ay lubos na tumataas. Kaya kapag inilipat mo ang gimbal, mas mabilis na tumutugon ang phone. Sige, narating na natin ang dulo. Nakita mo na ang lahat ng presyo, ang kritikal na problema ng saklaw ng galaw, ang mga magagandang bagay na gumagana at ang mga mode ng stabilisasyon. Ngayon darating ang tanong na talagang dapat mo bang gastusin ang $89 para sa Osmo Mobile 7 o hindi? At tandaan, dahil ang sagot ay hindi lang basta oo o hindi. Lubos itong nakadepende sa uri ng nilalaman na nais mong gawin. Simulan natin sa positibo. May kabuluhan ng Osmo Mobile kung ang iyong profile ay akma sa ilan sa mga sitwasyong ito. Una, kung ang kailangan mo ay isang simpleng gimbal para i-stabilize ang mga video habang naglalakad. Pangalawa, kung sobrang sikip ng budget mo at kailangan mo ng isang bagay agad. Pangatlo, kung ikaw ay baguhan at nagsisimula pa lang sa mundo ng paglikha ng nilalaman. Pang-apat, kung simple ang galaw ng iyong content. Pang-lima, kung mas mahalaga sa iyo ang portability at baterya. Ang Osmo Mobile 7 ay compact, may integrated tripod at 10 oras ang baterya. Ngayon tingnan natin ang kabilang panig ng barya. Walang saysay ang Osmo Mobile 7 kung ang profile mo ay ganito. Una, kung ang nilalaman mo ay nangangailangan ng malikhaing at cinematographic na galaw. Pangalawa, kung sanay ka na sa paggamit ng gimbals at alam ang ginagawa mo. Pangatlo, kung handa kang gumastos ng dagdag para sa mas mainam na produkto. Pang-apat, kung gagamitin mo ang gimbal sa profesional na layunin o bayad na trabaho. Narito ang hatol sa Osmo Mobile 7. Isa itong gimbal na may magagandang katangian, mahusay na baterya at abot kayang presyo, pero may isang kritikal na limitasyon na hindi binabanggit ng DJI at malaki ang epekto nito sa magagawa mo gamit ito. Pinakamasama bang produkto ito? Hindi. Perpekto ba ito para sa lahat? Hindi. Kung pasok sa niche mo, pwede ito. Pero kung higit ang kailangan mo, mas mabuting maghanap ng iba. Kita tayo sa susunod na video. Paalam!